Okay, isang malakas na palakpak muna po para sa Diyos. Thank you so much, so God. Congratulations again kay Dr. Maika. Ano po, grabe no? Kung alam lang natin yung dinaanan niya rin, mahirap po ano yung dentistry, anything about talagang medicine, ano po. Pero grabe po ano, sobrang worth naman yung mga hirap at pagod po natin. This coming Sunday, tama ba? August 26, ano po? Meron tayong special gathering about pag-recognize sa mga graduates po. Okay po ba yan? So please get in touch with Mac, Sir Jeff, kay Pastor Jeff. Pwede ko po bang hilingin, gawin natin talagang sobrang special ito, ano po, na i-dedicate natin yung mga estudyante. Pwede ko bang hilingan yung mga kids church, yung mga nasa kids church, pwede po bang damitan natin sila ng pangarap nila. Kung gusto nyo po yung anak nyo maging doctor or something na ganyan, pwede po ba as we dedicate them next Sunday? At kung kaya lang po natin, aayusan po kasi natin ito eh. Yung mga nanay natin, ano ba yung pangarap nyo? Pwede kaya kayo mag-uniform, Kung pangarap nyo talaga maging doktor, embalsamador, gagawin lang nating super special, kasi ang Praise Church, mas kilala ho talaga sa pag-abot sa mga pangarap. Amen po ba tayo doon? So make it special lalo na sa mga estudyante na nangangarap, Huwag lang tayo basta magtapos sa pag-aaral, Makita natin yung magandang bagay na gagawin ng ating Panginoon. Let us pray po muna. Father God, we commit to you this time, O God. Ngayon pa lamang, O Lord, thank you so much. We value education, Panginoon, na talagang sa bawat pamilya may magsisipagtapos ng pag-aaral, O God, at walang maiiwan sa ibaba, Panginoon. Thank you so much, O God. We commit to you this time. Help us and teach us, Panginoon. In Jesus' name, amen at amen. Isa pong muling malakas na palakpak para sa Lord. Wow, thank you, Jesus. Thank you, God. May sinabi po si Chuck Swindoll, Chuck Swindoll. Isa po ito sa, sobrang hinahanga natin at I believe, magaling na pastor ho talaga in terms of pastoring and integrity. Sobrang laki niya. Sobrang laki niya as a leader. Few people can live in the lap of luxury and maintain their spiritual, emotional, and moral equilibrium. Kokonti lang daw po yung mga taong kahit payamanin mo at pagtagumpayin mo at patalinuhin mo ng todo, ay kayang mabuhay ng mababa at simple lang. Sudden elevation. Sabi natin lahat, sudden elevation. Yung biglang tagumpay, yung biglang yaman, yung biglang pag-angat sa buhay, sinasabi niya, often disturbs balance, which leads to pride and a sense of self-sufficiency, and then a fall. Marami daw pong tao, pag biglang sumikat, yumaman at umangat sa buhay, yun na rin po ang simula ng biglang pagyabang at pagbagsak. Kaya minsan parang nag-iisip lang ho ako, lahat po ba ng tao pwedeng ipag-pray na umangat? Paano kung umangat siya, yun na ikabagsak niya? Ikaw kasama ka sa naging dahilan. Kasi hindi lahat ng tao kayang i-contain ang success with humility. Pag-isipan nyo po yan, pag-isipan nyo yan. Pwede tayong payamanin lahat ng Diyos, pero alam ng Diyos kung sino dito yung pag-yumaman, pwedeng yumabang, pwedeng bumagsak, at pwedeng mawala sa Lord. Kaya tingnan lang natin, pag-aralan natin. Sabi niya pa, it's ironic but more of us can hang top through a demotion than through a promotion. Mas kaya daw po natin i-handle ang pagbagsak kaysa pag-angat. So parang sinasabi niya, hindi lahat ng tao is kayang i-manage ang success. Sabi pa niya dito, and it is at this level of godly leader shows himself or herself strong, the right kind of leaders, when promoted, know how to handle the honor.
So sabi niya, ang mga godly leaders daw po ay kayang-kaya niyang dalin yung promotion at paano niya ito i-manage. Siguro lagyan pa natin ng ganitong area. Yung idea lang po na hindi lang sa mahirap i-handle ang tagumpay, ang hirap din i-manage even ng power po. Yung bata na binigyan mo agad ng posisyon, binigyan mo agad ng title, at hindi niya na-manage, pwede niya rin po ikasira ito. Tingnan niyo po ito. Meron po ako ditong chewing gum o chewing gum. Ang sarap po nitong nguyain, pero hindi mo pwedeng lulunin. Ang mga praises, papuri sa atin na tagumpay, ang sarap nguyain katulad ng chewing gum. Pero kung ang lahat ng chewing gum po habang inunguya mo ay nilunok mo, ikamamatay niyo po ito. Kaya nga, ngayon pa lang sa umagang ito, as we discuss Nehemiah chapter 1 to 7 is about rebuilding the walls. Nehemiah chapter 8, 9, 10 is about revival. Chapter 11, 12, 13 is about paano tayo mabubuhay sa city na pinaglagyan sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lahat ito parang mako-cover natin mula sa pagkawasak, pagtatagumpay, at paano talaga mamuhay. Sa maraming pagkakataon, hindi ang pain ang pinakamatinding test, kundi ang pain. One of the greatest tests of God to us is when we are experiencing success, not pain, not sorrow po. Ang pinakamatinding test, hindi ang hirap, kundi ang tagumpay. How we manage it. Kaya nga, the title of our message, starting over 7, is about how to handle success, huwag malunod sa isang basong tubig. Huwag malunod sa isang basong tubig. Totoo yon, kahit galing tayo sa hirap, huwag naman pag nagkapera tayo, nagmukha na tayong pera. Huwag naman galing tayo sa ibaba, pagkatapos nakaangat lang tayo ng konti, ayaw na natin bumaba. It's about time to discuss how to manage success o how to handle success. Huwag malunod sa isang basong tubig. Sabihin niya natin lahat, huwag malunod sa isang basong tubig. O sabihin mo sa katabi mo, baka yung asawa mo malunod sa isang basong tubig. Sabihin mo sa kapartner mo, huwag malunod sa isang basong tubig. Kahit sa kapatid mo, kahit sa katabi mo. Ayan, huwag malunod sa isang basong tubig. So paano natin i-handle ang success? Okay, for the sake of our discussion, ang totoong meaning ng success, I believe marami. Success is knowing your purpose in God. Kung ikaw, alam mo yung dahilan bakit ka nabuhay, that is success. And it is, based or kay John Maxwell, sabi pa niya, success is growing to reach your maximum potential. Yung galing at husay mo na pagtibay mo, that is success. And success is about sowing seeds that benefit others. Ang totoong success, nakapag-iwan ka ng mga bagay na pwedeng pakinabangan ng ibang tao. On the other hand, ang success na pwede rin nating i-discuss ngayon, this morning, is success na kapag nagkapera ka, pag nagka-title ka, kapag nagka-position ka, kapag nagka-power ka. Yun muna yung area nito, itong area ng success na pag-uusapan natin. How to handle the blessing of God in such a way na hindi po tayo malulunod. Kasi may time, totoo po yun, dati nakakausap mo, ngayon hindi mo na nakakausap, may toyo na, may topak na. Yung dati mong nalalapitan, sabi nga pag official ka, daming nalalapitan, pero ngayon hindi mo na malapitan. At ang pinakamabigat, naging mata pobre. Hindi po ba ang hirap noon? Yung dati naman taglupa, pero nung yumaman siya, naging mata pobre. Parang mahirap po yon. Sana hindi na lang siya naging mayaman. Pero yung katabi mo na yun, I believe, pagtatagumpayin yan, nang hindi po lalaki po ang ulo, kundi mananatiling mas mapaglingkod sa ating Panginoon. O lahat na nag-agree, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Oh, wow. Tingnan nyo nga muna yung katabi nyo, yung mukha nung katabi nyo, kung pag umasenso, hindi yayabang. Yung kapag tumalino, hindi po yayabang. Okay?
So ganun lang po, we should handle success properly. Lahat tayo pwedeng iangat ng Diyos pero hindi lahat iaangat. Kasi pwede nating ikasira. Muli again marami pong nawala sa Lord, hindi sa panahon po ng taghirap, sa panahon ng tagyaman. Sa panahon po ng success na hindi ma-manage. So, let us discuss this. Number one, para ma-handle natin ang success, we need to remember to fear God. Lagi nating alalahanin na tayo po ay maging magalang, matakot, or kinikilala ang Diyos lagi sa buhay natin. Pag hindi natin kinilala ang Diyos sa buhay natin, naku, doon tayo may hirapan. Pag nawala na sa equation si God, pag wala na tayong nakikita na mas mataas sa atin, alam ko aware naman tayo kahit anong talino natin, may mas matalino sa iyo. Kahit anong yaman natin, may mas mayaman sa atin. So paano tayo yayabang? Pogi ka, may mas pogi sa iyo. Maganda ka, lalong may mas maganda pa sa atin. Okay? So, in contrary, pwede rin naman mahirap ka, pero may mas mahirap pa rin sa atin. Di po ba? So, ang idea lang we should know our status and we should know always to remember to fear God. Sabi po ni Nehemiah, sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Huda, di ba ipinakilala sa ating discussion na si Nehemiah is a cupbearer? Napansin nyo, hindi po ba nagpaalam si Nehemiah? Tinanong siya ni King Artaxerxes, hanggang kailan ka? Dati po, nung hindi ko ito pinag-aaralang mabuti, parang kala ko 52 days lang si Nehemiah. Nung nagawa na ni Nehemiah yung wall, parang umuwi na siya. Dito, 12 years pa siya naging governor eh. So meaning, nung naitayo niya yung wall, hindi lang wall ang kanyang itinayo, yung buhay ng mga Israel o mga Israelites, hanggang na-establish ang bansang Israel. So what is the point? Kaya sobrang sarap aralin ng Bible. Kaya nga po, pasensya na po kayo hindi po tayo maglululundag ngayon. Buong Nehemiah, didiscuss natin. By books muna tayo. May isa man lang tayong books na kabisado o naaral mabuti. Panalo na po tayo kaysa mga feeling good sermon na talon lang ng talon. Gusto natin laging parang blessing yung marinig natin. Ngayon po, I would like to accept the challenge. Kung ano talaga yung sobrang nais ng Panginoon na sabihin sa atin, yun muna po kasi delikado po Lalo na sa panahon ngayon, ang dami talaga mga teachings na po na medyo sumasablay, maaring nagsimula sa tama, pero minsan napupunta sa dulo without guidance po talaga sa Panginoon. Kaya tiyagain po natin, especially Book of Nehemiah, aralin po talaga nating mabuti. It is a complete in a sense package. Paano i-handle ang maraming bagay. So imagine, pwede ka bang maging honest, 12 years in a position na wala kang dinadaya? Pwede ka bang maging tapat sa Diyos in a position na wala talagang nilalamangan, niloloko? 12 years sa panahon natin, 3 taon lang po kasi yung mga mayors po, So kung 4 times, ito po, parang 4 na terms, kung naman to, Pangulo, 2 term. Kasi 12 years. Pero si Nehemiah, na-establish niya yung leadership niya with integrity na grabe po talaga, ang galing-galing. Lalo pa ngayon, naniniwala ako sa bansang Pilipinas, we are longing to have a righteous leader. A good leader, a great leader who love Gods and who love people. Isa muna malakpas sa palakpak uli para sa Lord. Okay. So sa loob ng 12 taon, naglingkod ako bilang gobernador ng Judah. So ang kausap na natin dito, hindi cupbearer, kundi a governor, of course, with a position, mula ng ika-20 taon hanggang ika-32 na taon ng paghahari ni Artaxerxes, ako at ang mga kamag-anak ko ay nasa City Hall. Ano ba to? Hindi, ako at ang mga kamag-anak ko ay hindi tumanggap ng pagkain para sa gobernador. Pwede pala yung napasa sa posisyon, pero hindi mapagsamantala. Pwede palang in power, pero hindi abuso. Hanggat maaari, ayoko talaga magsalita about government, napipikon po kasi ko yung mayor, yung tatay, yung anak, vice mayor, kagawad, pinsan,
yung aso, kagawad. Yung parang lahat na lang may posisyon, yung pusa, sekretary. Yung hirap nating ipasa, yung pag nakatikim ka, parang hirap ipasa. May nagtanong nga po sa akin, sabi niya, Pastor Loy, pag namatay ka, sino yung papalit? Eh di sila po yung mga leaders natin, pero I will not allow my wife. Gusto ko po yung pamilya ko, kahit wala ako, tahimik po. Hindi kailangan pong si Owie. Gusto niyo po ba si Owie ang maging senior pastor ng Praise Church? Sasayawan na lang kayo lagi, po? Parang medyo ayoko siguro, based na rin sa mga godly friends natin, nakita ko po sila ang uhusay, ang gagaling, pero parang hindi po sila talaga kapit-tuko. Po? Kaya napakaganda po talaga in terms of leadership. Number one is, we need to establish our fear to God. Kasi ang Diyos lang naman ang talagang totoong pinakamapangyarihan sa lahat. At lahat ng position galing sa Diyos. Lahat ng authority galing sa Diyos. Pag kinuha ng Panginoon, wala tayong magagawa. Sa Diyos po yan. Can I hear amen? Okay, sabi pa rito, ngunit ang mga gobernador na nauna sa akin ay naging pasani ng mga tao. Yung dapat na tumutulong, sila pa yung tinutulungan, parang ginigisa tayo sa sariling mantika. Dahil humihingi sila ng pang-araw-araw nilang pagkain at inumin maliban pa sa 40 pirasong pilak, pati ang mga opisyal nila ay nangaabuso ng mga tao, pero hindi ko ito ginawa dahil may takot ako sa Diyos. Iba talaga nagagawa kapag may takot sa Diyos. Hindi lang po ito sa government, pati sa opisina. Huwag ka mangunguha ng bond paper na hindi yun. Kala mo tuloy, may Photoshop machine na kayo po na business, po? Pwede po yan, pwede talagang mangyari yan, po? Di ba, Sir Mark, po? Contractor, po? Lahat ng sobrang gamit sa contract, pinasobrahan mo pagkatapos nagkaroon ng hardware, si Mark Adrian. Mahirap naman po yun, nang walang puhunan. Pwede palang ganun, Kasi talaga po yun, kaya nga mga kapatid, nangangarap tayo po, pati mga trabaho natin, huwag nating gagamitin po o kukuhanin anything na mga gamit, po, na hindi naman talaga atin. Po, para nakapag-put up ka ng business na walang puhunan. So, ito yung tandaan nating word. Sa mga position and power, there's a lot of privileges. Pag manager ka na, pag boss ka na, kaya nga po, nangangarap tayo na maging matagumpay, pero righteousness with holiness, ang dami kasi talagang privileges. Halimbawa, wag nang po sana, pero ito po talaga, natutuwa po ako. Ang pinakamahirap na posisyon sa church, finance po. Kasi they have the temptation na pwedeng kuhanin din yung pera Kahit sa government, pwede mong BIR. Custom, yan ang pinakamabibigat po Kaya nga po, as much as possible, totoo po yun, wala tayong mahal sa buhay na inilagay po sa finance committee. Kasi malay nyo, doon namin kuhanin yung pang-tuition namin ng mga anak namin. O hindi ba? Yun talagang delikadesa man lang po. Kaya napakahirap po, buti na lang po sa church natin, pinagkatiwalaan tayo ng mga trusted leaders. Kaya nga po, as much as possible, kung sino man magiging iba pang part nito, gusto ko po talaga, kilala ko. May mga tao po kasi pwedeng mabait, pero sa susunod, hindi po talaga. Kaya nga, napakahalaga po sa anumang posisyon natin, we need to, talaga, to have integrity. Kasi may mga privileges, pwede talagang dayain. Lalo yung mga certified public accountant, pwede natin doktorin po yan Hindi po ba? Yung mga auditor, pwede po yan. Pero as much as possible, maging honest pa rin po talaga tayo sa Diyos. Iyan talaga ang pinagpapala ng ating Panginoon. Tingnan nyo po, part of our privileges, success brings privileges. Yung dati kang walang karapatan, nagkakaroon ka ng karapatan. Nagkakaroon ka ng pagkakataon. Kaya, we should manage it well. Never take advantage of your privileges. Okay? And model a life of integrity. Ngayon po, talagang sobrang salamat sa Diyos. Bigla talaga ako napapit sa mga prayers. Ayun nga pala, Lord, I will pray that God will bless you, but may the Lord God bless you with integrity. Can I hear amen? I will pray that God will bless you, but may God cover you as God bless you. Can I hear amen?
So parang kulang pala kapag pinagpe-pray lang na pagpalain niyo po ang aking kapatid na yung blessing na ito ay hindi maging curse sa kanyang buhay, na yung posisyon niya ay hindi maging curse sa kanyang buhay, na yung promotion niya ay hindi maging curse sa kanyang buhay at mas lalo siyang maging mapaglingkod. Can I hear amen? So napakahalaga po na habang tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos, mas lalo naman tayong ilayo ng Diyos sa anumang uri ng kasalanan o anumang mga hocus-pocus sa buhay. Success brings privileges, okay? Again, those who are promoted often become less accountable because fewer people know what they are doing. Ito ang dilemma pag ikaw promote ni God. Parang hindi ka na kayang tanungin. Parang, wag niyo akong pakialaman. Nung nasa ibaba pa, ang daming tumutulong sa iyo, pero nung umangat ka, ayaw mo na nang tinatanong ka. Ayaw mo na nang chinecheck. Kumusta yung married life mo? Kumusta yung finances mo? Yan kasi ho talaga ang problema. Pag bigla tayong umangat, tumalino at gumaling, parang nakakatakot ka nang tanungin. At ang mahirap, pag tumalino po tayo at hindi tayo accountable at wala na nag-check sa atin, yan na ang simula ng pagbagsak natin. Walang masama na umangat, pero lagi sana tayong may covering. Lagi sanang ipailalim natin yung sarili natin sa mas taong kilala nating godly enough na kaya kang tanungin, na hindi ka na-offend, na wine-welcome mo. Kasi ang hirap eh. Paano kung ang tingin na sa'yo lahat ng tao ang yabang, pero wala pa nagsasabi sa'yo, hoy, alam mo, isip bata ka. Ang arrogante mo, ang kapal mo. Yung wala na nag-share sa atin ng ganun, wala nang naglalakas ng loob. Kasi ang hirap din, yung asawa mo, binabastos mo, iniiwan mo. Hindi ba ang sarap may nagko-call sa atin ng attention kung may bagay na ginagawa tayong mali? May friend, Pastor Manric Tan, nasa ano siya ngayon eh? Saan niya ba? Thailand? O Indonesia, parang ganyan. Bago siya umaten ng seminar or conference in 2 weeks, pari ko, mag-isa akong babiyahe, lagi niyo akong tanungin at lagi ko rin kayong kukumustahin. Nag-iisa ako, maraming pwedeng mangyari sa akin. Sino po sa atin ito kailangan nyo ng covering para maging maayos ang buhay natin? Kaya alam nyo, di nyo lang na-appreciate minsan, ang sarap ng may leader, pero wag naman ganito, may leader ka, ayaw mo ituring na leader siya kasi magaling ka na, kasi mahusay ka na. Minsan naiisip ko lang, sana hindi ka na lang gumaling, sana hindi ka na lang humusay, kung yayabang tayo, at kung ito ang makakasira po sa atin. Sabihin natin lahat, accountable. Lagi niyong i-appreciate yung mga nanay natin, mga tatay natin sa ministry, na tumutulong sa atin. Huwag kayong matatakot o huwag kayong ma-offend kapag chine-check yung love life ninyo. Ako po sa mga kapwa ko pastor, sinasabi ko, dinedate nyo pa ba ang asawa nyo? Dinedate nyo ba yung anak nyo? Dati ho kasi, ganun po ang tingin ko sa ministry, ang sipag ng pastor, na kahit napapabayaan niya yung pamilya niya, wala po kasi kung nakitang model na parang ang pinakasalan ay yung ministry, kabit yung kanyang asawa, ampon ang kanyang mga anak. So doon po ako biglang natakot. Kaya sabi ko nga sa mga minementoran din natin mga pastors, magtulungan tayo at magbantayan. Ang dami ng magagaling na bumagsak. Ang dami ng matatalino na bumagsak. Ano ang laban po natin kung hindi tayo magbabantayan, kung hindi tayo magtutulungan? We should appreciate yung mga taong nangungumusta sa iyo. Kahit sa panahong walang-wala ka, nakita ko po ito, antindi po nito. Mas lalo kang tumatalino, kailangan mo ng covering. Mas lalo kang nagtatagumpay, yumayaman, kailangan mo ng covering. Pag hindi, isang araw, subsob ang uso natin sa lupa, i-humble talaga tayo ng ating Panginoon. Pero syempre, at least ngayon, na pag-usapan natin ito, Lord, in a sense, tulungan niyo po kami
na talagang laging matakot sa iyo nang gagaling ang lahat ng bagay, lahat ng tagumpay ay galing sa iyo, ikaw lang po ang itataas po namin. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Wow! So number 1 is this, ano po? We should always remember to fear God. Lord, tulungan mo ko. Lord, kahabagan mo ko. Lord, maawa po kayo sa akin. Hindi ko po ito kaya kung hindi nyo po ako tutulungan, kung hindi nyo po ako gagabayan. Number 2, kung kami ay sabi ni Paul, kung ako ay nakapag-ahasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan bang umani kami sa inyo ng mga bagay ng material? Kung ang iba ay may ganitong karapatan sa inyo, di ba mas lalong may karapatan kami? Pero ano sabi ni Paul? Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat upang hindi kami makapaglagay ng balakid sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung mga leaders natin na tumulong sa atin para umangat ka, kung tutusin, pwede naman talaga Nagiltihin mo sila, uy, kaya ako umasenso tinulungan kita. Pero sabi ni Paul, kahit pa umasenso ka, okay lang. Hindi ko i-required na gumanti ka sa akin. Hindi ko i-required, hindi kita hahanapan. Meron po akong leader na tinitingala. Nagtanong po ako sa kanya personally. Sabi ko lang sa kanya, isa po siyang bishop. Sabi ko po, Bishop, paano ho namin kayo matutulungan? Kasi ang hirap nung nasa posisyon po Bishop, paano po namin kayo matutulungan? Ang sagot niya lang po sa akin, Loy, basta ayusin niyo lang ang paglilingkod niyo. Napakalaking kagaan na sa akin. Mga cell members at cell leaders, sana ito malang ang bayad sa mga taong tumutulong sa inyo. Yung mga leader niyo, nag-spend ng time, nag-spend ng money, spend ng prayer. Sana yung bayad man lang natin sa kanila yung inayos mo yung buhay mo. Inalagaan mong mabuti ang buhay mo. Inayos mo yung ministry mo. Mga anak, hindi man kayo makapagbalik ng loob sa mga magulang nyo ayusin nyo lang po yung pag-aaral nyo. Bayad na po kayo sa mga magulang nyo. Ipakita nyo lang po na inaayos mo ang pamilya nyo, na ang magulang natin matanda na, hindi na natin sila pinagpapaalala pa sa mga bagay na dapat sana ine-enjoy na lang nila ang buhay nila. Pero dahil minsan, sumasabit pa rin tayo, magulang natin na matanda, dumadaing pa rin, sumasama ang loob. Sana ang bayad natin sa mga taong nag-alaga sa atin at tumulong ay isang maayos na buhay na to the point napapangiti sila kasi ang ayos, ang ganda ng buhay natin. Kung ito po yung gusto nyo po, yung pinakamalakas na palakpak, para sa Panginoon po yan. Come on, yung mas malakas pang palakpak, ibigay natin sa Diyos. Wala dito sa praise church na ito, oy, tutulungan kita pag nakapasa ka, 10% ako sa iyo. Wala hong ganun. No. Hindi po. Wala pong darating pong ganung bagay sa buhay po natin. So, in short, matakot tayo sa Diyos, maglingkod sa tao ng lubos. Matakot sa Diyos at maglingkod ng lubos. Yan po isa sa bagay na pwede nating gawin. Ano po? Hindi man makabalik, wala man mangyari sa atin. Yun na yung bayad sa atin, yung nakapaglingkod tayo ng lubos. And do not manipulate people, do not control people. Ano po? Basta po, ang mahalaga is nakapaglingkod tayo, panalo na po tayo noon. Di naman lahat talaga susundin nila. Pero ang mahalaga is nagawa natin, nasabi natin yung pinagagawa ng ating Diyos. Okay? May natututunan. Okay, number 2. Be devoted to the work of God. Be devoted to the work of God. How we handle success? Mas pinagpapala ka ng Diyos, mas seryosohin mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Mas pinagpapala ka ng ating Panginoon, mas igalang mo, even yung mga taong maliliit at mga taong walang-wala sa buhay. As a governor, ano ang ginawa ni Nehemiah? Sa halip, ginawa ko ang lahat para maitayong muli ang pader sa tulong ng mga tauhan ko at hindi ako nang angkin ng lupa. It is easy for Nehemiah na mag-grab ng mga lupa ho. Kaya ho
Kaya totoo po, hindi ko alam pero minsan pag naging, alam ba, may problema sa isang lugar na lupa at hindi ayos yung lupang yon, malamang kay mayor yon sa susunod or sa councilor or kay CAP. Pwede ho talagang gamitin yung position para magkaroon ng mga properties. Pero masarap pa rin yung properties na binili po natin, pinaghirapan po natin. Si Nehemiah, pwede naman siya magkalupa pero hindi niya inangkin yung lupa na pwede niyang angkinin. Kaya be devoted to the work of God. Tingnan niyo po ito again, may tatlo tayong, tutukan niyo po ito, tingnan niyo po ito. Number 1, beware of conflict of interest. Paano po yung conflict of interest? Halimbawa, si Kapitan, may project ang government, contractor din si Kapitan, kanya rin yung hardware, kanya pa rin lahat ng tauhan. O, sana all. Lahat iyon na rin. So ayoko nung yung praisers, hindi natin ako ang pastor, treasurer, yung asawa ko, yung anak ko, sila yung mga leaders natin. Hindi naman po ganun, mahirap po. So as much as possible, beware of conflict of interest. Ano po? Pag para sa iba, ibigay natin para sa iba. Huwag tayo manghinayang na ang iba ang makinabang. Can I hear amen? Huwag naman pampuro sa atin. Hindi naman, kasi sa totoo lang ho, pag nakikita ko yung lahat ng bagay, Lord, sa iyo lahat ito. Wala kaming totoong pag-aari. Lord, sa iyo lahat ito. Kahit yung inuupahan namin, di amin yon. Pero Lord, kahit yung inuupahan ito, sa iyo po ito, Panginoon. So be devoted to the work of God. Sana yun ang mas kinakareer natin and focus on governing the people. Yun nga po, as much as possible, sineshare po natin sa mga outreach leaders and pastors or even mga pastors na minementora natin. Ang key ho talaga, huwag mong pabayaan ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi ka rin pababayaan ng ating Panginoon. Ang key pa rin is, pag-aralan natin paano mag-alaga ng tao at hindi mahirap sa Diyos na alagaan ka at ipagkaloob ang mga bagay na para sa iyo at sa iyong pamilya. Amen? Pag-aralang mabuti, paano maglingkod, paano mag-alaga ng mga tao. And then, develop your team to do the work. Huwag puro ikaw. Si Nehemiah, I believe in 12 years, most likely pwedeng bumalik na po siya doon sa kaharian. Mga kapatid, talaga lahat ng ginagawa natin as much as possible, laging tingnan natin, may certain period of time lang yan. Time will come, iiwanan natin yung trabaho mo. Siyempre, ang goal natin, pag may pumalit na trabaho sa iyo, maayos mong iniwan at walang kahirap-hirap na mamamanage niya ito. Mga kapatid, that's the beauty of discipleship. Kung nagpapakanta ka, mag-disciple ka ng mga ibang kakanta. Kung nagsasayaw ka, mag-disciple ka ng ibang sasayaw. Mga leaders, mag-disciple ka para hindi po lahat yung burden nasa atin po. Mga kapatid, ang magaling na leader, nag-empower ng team, nag-empower ng individuals. Kung may mga taong gumaling dahil sa iyo, purihin ang Panginoon. Amen? Kung may mga taong umangat dahil nabigyan mo siya paano magsimula, amen tayo doon, purihin ang Panginoon. Isa muling malakas na palakpak ibigay natin sa Lord. Come on! So, be devoted to the work of God. Yung sana lalo kang nagsumipag, sana lalong minamahal mo yung gawain ng Panginoon at hindi natin kinurse na bakit pa ako nakapaglingkod sa Diyos. We can handle success properly. Number 1, if we will always remember to have fear in God, matakot tayo sa Diyos. And then number 2, we should devoted to the work of God. Kasi ang magiging problem ko po, lalo na sa mga magsisipag-graduate, at lalo na kapag nagkahanap buhay, lagi mo naman i-consider yung Sunday. Alam mo naman tatamaan yung Sunday, bakit ka umuo? Okay lang kung may mga pagkakataon, nasagasaan yung Sunday, pero kung alam mo naman tatamaan yung Sunday, are you willing na ipagpalit yung mga bagay na yun ang dahilan kaya ka pinagpala ng Diyos? Ano po ang mangyayari po sa atin? Okay? Kaya yun po yung nagiging mga struggle po ng marami, yung transition. Hindi naman tayo survival lang. Gusto natin work with honor, serve with honor, be devoted to the work of God. Sana masipag ka noon,
lalo kang masipag sa gawain ng Panginoon. Okay? Sabihin natin sa katabi natin, sipagan mo pa, bebe. O, ate baby. O, sipagan pa. Sabi talaga, sipagan. Tuwan-tuwa kaya ang Diyos sa masipag? Tuwan-tuwa kaya ang Diyos sa mga mapagmahal sa mga tao? Tuwan-tuwa kaya ang Diyos sa mga taong mapaglingkod? Kaya nga yung business nyo na service, ano po sa mga tao, gustong-gusto ng Diyos po niyan. Okay? So nakakadalawa na tayo. Again, challenge lang natin. Okay. O ba't? Ayan, sorry. Gawin ang buong makakaya para sa gawain ng Panginoon. 1 Corinthians 15:58, sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, sana kabisado natin ang 1 Corinthians 15:58. Kaya trats pa natin ng isang verse, 57. Salamat sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng tagumpay. Therefore, sa Diyos ang tagumpay, sa Kanya ang papuri. Siya pala nagkakaloob ng success. Amen? Kaya nga mga kapatid, huwag kayong matitinag. Ano po, magpakasipag kayo para sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na hindi nasasayang ang lahat ng inyong pagpapagal para sa Diyos. Diyan po ako natutuwa sa Panginoon. Yung mga ipinaglingkod ninyo na hindi kayo binayaran, ang Diyos ang magbabayad sa inyo. Umuulan, dumiretso ka pa rin sa life group mo, may extra bonus ka sa akin. Biro mo umulan, dapat hindi natuloyan pero itinuloy mo pa rin. Minute mo sila sa Jollibee, pang-5 lang ang budget mo, nagsama ng 5. Di mo alam kung matutuwa ka, nag-abono ka. I-reimburse ni God 10 times ang pinang-abono mo sa mga tao na iyong pinaglingkuran. Can I hear amen? Tanong nyo naman sa akin, Pastor, Tay, kailan marireimburse? Hindi ko po alam. Pero alam ko po, in God's beautiful time. Kasi po, sabi ko nga, alam niyo po, 4 years kami nag-alaga ng tatay ko ng baka bago magkaroon ng sariling baka. Kasi nag-iiwi lang yung parang ganun po. Grabe. So parang tinutulungan ko yung tatay ko. Basta gustong-gusto ko lang po siyang tulungan. Sobrang yung tatay ko kasi, hindi naman in term na word na idol, pero sobrang gustong-gusto ko talagang gumagaan ang buhay niya. Gustong-gusto ko talagang natutuwa po siya. Biro mo, 4 years. Sala kami nagkaroon ng sariling baka. Meron time nitong year ba na to? Meron po akong 5 baka. In 4 months. Sabi ko sa Lord, Lord, ito ba yung bayad mo sa akin sa pagtulong ko sa tatay ko? Alam nyo ho, even ang pagtulong sa mahirap, para ka nagpautang sa Diyos. At kapag ang Diyos ang nagbayad, grabe po. Ilan po sa atin gusto nyo po magkaroon sa inyo ng utang ang Diyos na tuwing umaga lagi mo sinisingil? Gusto mo pakidlatan ka ng Diyos? Hindi, ang totoo lang po is ganito. Walang talo talaga kapag naglingkod tayo sa Panginoon. Sige nga po yung mas malakas ulit palakpak. Nakakatuwa ang Diyos, nakakatuwa ang Diyos. Hindi mo kayang talunin ng Diyos sa pagbibigay. Hindi mo kayang lamangan ng ating Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na baliwalain lahat ng paglilingkod mo sa Diyos. Even ang mga ginawa mo na nalimutan mo sa Kanya. Remember to have fear in God. Be devoted to the work of God. And number 3 is this. Be compassionate to the people of God. Compassion to the people of God. Be compassionate. Mahabagin ka na sa Diyos sa mga tao noon, mas lalo kang maging mahabagin. Kaya nga mga kapatid, I would like to honor and I would like to talaga lang appreciate marami sa mga leaders natin, even sa mga outreaches. Alam ko ho, may mga tinutulungan po kayo. May the Lord bless your heart. Hindi kailangan naka-announce. Hindi kailangang alam ng lahat, pero salamat sa Diyos sa lahat ng mga pagtulong nyo, salamat sa lahat ng paglilingkod nyo po para sa Lord. Tingnan nyo po ang ginawa po ni Nehemiah. Palagi kong pinapakain ang 150 Hudyong opisyal. Tingnan mo siya yung nagpapakain sa mga officers. Oh. Bukod pa sa mga bisitang mula sa paligid ng mga bansa.
Araw-araw kong nagpapakatay ng, ilan daw po? Isang baka. Sino po rito nakakatay ng corn beef araw-araw? Corn beef, isa lang po yun. Ito, literal na baka po ito. Nagkakatay, dami niyang baka, araw-araw. Araw-araw, biro mo nagpapakatay ng baka. Ibig sabihin, ang dami niyang mga bisita, ano po? 6 na matatabang tupa at mga manok. Ba't walang kambing dito? Grabe. Pag tiningnan mo, sobrang abonado sa paglilingkod si Nehemiah. Hindi nga siya kumukuha ng sweldo eh. Abono pa po siya. Pero pinaghandaan. Kaya nga sabi ko nga po, sa lahat ng mga future pastors na gusto po talaga maglingkod sa Panginoon, let us establish ourselves. Muna po. Hindi ka po kasi lahat laging may pwedeng sumuporta. Pero you should establish yourself muna po. Kasi masyadong mahaba ang paglilingkod para hindi paghandaan. May isang araw po, merong nag-mentoring tayo dito sa Valenzuela, from Batangas po, pumunta pa. So 3 sila, mag-asawang pastor, saka yung anak niya, magpapastor din. Tinatanong kung ididiretso pa ba niya yung pagiging doktor niya o magpapastor na. Ang sabi ko lang, anak, masyadong mahaba ang paglilingkod para hindi paghandaan. Biro mo, if you are a pastor, at the same time, you are a doctor, ang dami mo mapaglilingkuran. Bihira lang po, Sino ba ibang doktor na in medicine talaga po na doktor na pastor pa? Kaya nga both world maaabot po natin. Kaya nga po, tingin po kayo sa akin, lalo niyong pagbutihin yung pag-aaral nyo, lagi niyong pagbutihin yung ginagawa nyo. Yes, pwede tayong maglingkod kahit walang alam, kahit konti ang alam, pero ang sarap, mas makapaglilingkod ka kung mas marami kang alam at may biyaya kang taglay sa buhay. It is easy for you to bless people nang hindi nasasaktan yung budget natin. Can I hear amen? Okay, so iyan po yan. O tingnan pa natin ito. Ano pang ginawa ni Nehemiah? At tuwing ika-10 araw, every 10 days, naglalabas ako ng marami at iba't ibang klaseng inumin. Sa kabila nito, hindi ako tumanggap ng pagkain para sa gobernador dahil nalaman kong nabibigatan na ang mga tao. Serve with honor. Work with honor. Sabi nga po sa inyo, yung hindi lang tayo maging kabigatan, kaya nga po sabi ko nga po, ini-imagine ko lang to inaalagaan ko po ang sarili ko ho. As much as possible, nag-i-invest po ako ng mga mamahaling vitamins, Aspilet, Medicol, Lomotil. Hindi po, yung inaalagaan ko lang ho, kasi ayoko yung yung nagkasakit ako pagkatapos burden tayo ng church. At mas lalong ayoko pong pag-special offeringin niyo po ako. Mga kapatid, o-operahan si pastor. Pwede po ba tayo mag-offering? Ayoko po, nahihiya po ako. Iba pa naman, may iba pa ganito. Payag ho ba kayo, pastor, ipagko-concert namin kayo? Lahat ng proceed mapupunta po sa operasyon nyo. Wag na ho. Ang gusto ko makapanood ng opera. Hindi yung ino-operahan na yung talagang concert, pero wag. Yung gano'n lang, naiisip ko lang yung gano'n. Kasi minsan niya, kaya tingnan nyo ho, I will not allow. Minsan may mga hindi naman tayo membro, lalapit sa akin. Pastor, pwede bang ipanghingi natin ito? May mga leader nga ako na hospital, hindi po naging burden. Eto nga, hindi naman nag-church halos ito. Gusto nyo po ipag-offering natin sa church. Hindi naman po natin gagamitin ng church para po mapiga sa isang tao na hindi mo naman talaga kaugnay. Walang masamang tumulong pero hindi natin gagamitin ng church para po sa sarili natin. Kung gusto mong tumulong, help them privately na lang po. Minsan yung mga lumalapit na yon, sila yung walang gustong tumulong Lalaging gustong tumulong at the expense of other people. Kaya nga ang sarap, kung gusto natin magkatulungan, biyaya ng Panginoon, mag-ipon ho tayo. At dito ko gusto saluduhan ng mga leaders natin na nagkakasakit kayo, na-hospital kayo, gumagastos kayo, pero never kayong nag-ask na sana sobrang ang church ang gumastos po sa inyo. Kaya salamat po sa Panginoon. Yung magkaroon lang tayo ng dangal, again sa paglilingkod,
malaking bagay na po yun. Okay? So tingnan natin yung tatlong bagay nito. Out of compassion to the people of God, think first of those whom you serve. Huwag lang yung puro sarili natin ang inaalala natin. Meron pa kayang kinakain yung mga volunteers natin. Katulad po, kahit simple lang to, kahit kamuning, ang layo rin pala nila. Ang layo rin pala nila. Kaya nga salamat sa Diyos, buti na lang sila Pastor Boy sa Binangonan. Yan po ang pinakamalayo. Kung wala silang business, pag naglakad sila nila Ate Irene, nagkaiba pa ng daan, baka hiwalay na ho sila ngayon. Pero salamat sa Diyos, kaya nga, grabe yung mga leaders natin. As I observe, 2 na lang po o 3 na lang po ang hindi ko naiikutan. Ito yung pinaka-observation ko sa lahat ng team. Pasalamat tayo sa Diyos. Yung mga volunteers natin at leaders natin, meron po talaga silang dangal. Never po silang dumating ang pagkakataon na dumaing po sa atin na hindi nila kaya kasi wala ho silang papunta na sa kanila. Kaya no wonder at grabe ko pong ina-anticipate yan, sobra silang pagpapalain ng Diyos. At marami pang tao na maglilingkod para sa Diyos. Isa muling malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay, no discrimination in serving people. As much as possible, no discrimination. Huwag naman yung mga taong may sinasabi sa buhay, yun ang ating paglilingkuran. Alam nyo po, meron akong sasabihin sikreto sa inyo. Isa sa pinakamatindi ho talaga na pwede natin gawin para hindi talaga tayo yumabang at maging ma-pride sa buhay. Ito ho, sobrang sikreto to, pero hindi na sikreto to. Habang inaangat ka ng Diyos ng todo-todo, maglingkod ka sa taong hindi kayang magbalik ng kagandahang loob mo. Tumulong ka sa maliliit. Yung mga ganyan tao po, yung liliit lang po. Mga 1 inches. Yung mga hindi makakaganti, tingnan nyo po ito, marami talagang paraan. Pwede tayong paglingkuran, pero no discrimination. Wala namang special treatment. As much as possible, tulungan natin, mahirap, o mayaman man yan, pati mayaman, nangangailangan din yan, refuse to profit at the expense of others. As much as possible, wag nating pagkakitaan ang mahihirap. Alam nyo po, yung mga outreach natin, kung mali ang puso natin, pwede natin pagkakitaan yan. Alam ba, yung mahirap, pipicturean lang natin, maghahanap tayo ng mga Koreano na may-ari ng Samgyup. Kawawa ang Praise Church Santa Cruz. Sino ang gustong tumulong? Marami daw pong Pilipino nagpupunta sa Amerika, lagi may pangangailangan ng mga Pilipino. Laging ang presentation sa Pilipinas, kawawa. Hindi na ngayon. Pag may Amerikano pong pumunta sa inyo, mga foreigners, dadalhin nyo po sa BGC. Where is Payatas? What? Payatas? Ano yun? Where is Smoky Mountain? Smoking grills po yun. Mga barbecue. Doon nyo po dadalhin sa Rockwell, sa BGC. Wag naman yung minsan kasi nasusunog ang church. Instead na tubig ang kinuha, camera. Nasusunog ang church. Sino ang gustong tumulong? Maganda pong fundraising yan. Sunugin nyo po yung simbahan sa picturean. Mga kapatid, do not refuse to profit. Patawarin tayo ng Diyos. Meron pong even ang mahirap, ine-exploit. Kaya kaysa ganun po, magpaaral na lang tayo. Kaya yung abutin ng pangarap, I believe this is the heart ng Praise Church na para mabago ang kabuhayan ng mga tao, tulungan natin, abutin ang pangarap. Okay? So mga kapatid, suportahan po natin yan. Okay? Tingnan natin to. Huwag nating gugutumin ang mga naglilingkod sa atin at huwag pagsasamantalahan ang mga tao, lalo na yung mga maliit. Kung meron kayong planchadora, tatanungin nyo naman po kung kumain na. Nauuhaw ba? Hindi ko mo nagpa-plancha yan, okay lang. Kumuha kayo ng driver, pumunta ka sa handaan, gutom na gutom yung driver mo, pinabayaan, hindi mo man lang iniwanan ng pambili ng pagkain, huwag gugutumin ang mga taong naglilingkod. And that is also my prayer. Walang mga nasa outreach na magugutom, walang mga volunteers natin na magugutom, lahat po ay mabibiyayaan ng Diyos
Amen ho ba tayo doon? Sabihin mo sa katabi nyo po, huwag kang magugutom. Lagi kang mag-fasting. Okay? So yun po, no, yung mga maliliit, alam nyo po, hindi nyo lang natutuklasan pero napakasarap po. Alam nyo, meron time, mas ma-appreciate nyo po yung pag-honor ng mga maliliit na tao. Totoo po. Minsan may mga taong over-familiar na sa iyo, pero minsan yung mga taong walang-wala, kapag iyan nagpasalamat, napakawagas po niyan. Kaya my prayer to you is, mga kapatid, kung may mga maliliit tayo ng mga tao, hindi naman yung mga tipong abusado po. Ayoko rin pong tumulong sa mga taong aadik-adik, laging lalapit sa iyo. Yung mga, alam mo naman pwede magtrabaho, pero gusto nila, ikaw na lang ang gumastos para sa kanila. Hindi naman ho tayo paloloko at padadaya. Itutulungan natin sila, ide-disciple natin sila. Okay, so number 4, at dito tayo magwawakas sa pang-apat na ito. Be consistent, especially sa faith natin sa Lord. Consistent faith in God. How to handle success? Be consistent in terms of faith in God. Pag pinayaman tayo ni God, pag pinagpala tayo ni God, wala ang faith natin doon sa pera, wala ang faith natin doon sa position, wala ang faith natin doon sa mga properties natin, still our faith is in God. Can I hear amen? Still our faith is not in our bank account. Our faith is in God. Siya yung tumutulong, siya ang sumusuporta, siya yung tunay na talagang magbaback up sa atin sa anumang bagay na pangangailangan natin. Okay? So, sabi po ni Nehemiah, nanalangin ako. Kaya nga I love Nehemiah. This is a book of prayer. Consistent prayer, continuous prayer, prayer in action. Nanalangin ako, O aking Diyos, naway pagpalain po ninyo ako sa lahat ng ginagawa ko para sa sambahayang ito. Hindi ang Lord, payamanin mo ko. For what? Lord, i-bless nyo ko. For what? Lord, iangat nyo po ako. Bakit? Si Nehemiah, nanalangin, O aking Diyos, naway pagpalain po ninyo ako sa lahat ng ginagawa ko para, pag walang purpose, success is nothing. Ano yung why mo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Lord, tulungan niyo po ako para yung mga taong ito matulungan ko. Yung mga hindi nakapag-aral, Panginoon, makapag-aaral. Yung magulong pamilya para maging maayos po ito. Salamat sa Diyos. And this is also my prayer. Lord, unahin mong magkaroon ng sariling bahay. Yung mga primary leaders natin, yung mga outreach pastors natin, sana magkaroon kami ng mga maayos na bahay, na meron silang lugar. Ako po kasi ngayon talagang, napapansin ko lang, meron po akong table sa sa ibaba namin. Yun po yung study room ko. Nadidisturb ako pag bukas ang pinto. Kaya sabi ko kay Mama, Mama, nag-aaral po ako, ayoko po nung nakabukas ang pinto. Pagkatapos, lagi may manghihingi na nasunugan ng tatay, basurero. Lagi may ganun sa D. Gomez. Ano po? Wala namang masama, pero I need privacy lang po, especially sa pag-aaral. At iniisip ko po, kung nakakapag-aral ba ng maayos, yung mga leaders natin, paano sila makakapag-conduct ng good preaching kung hindi sila nakakapag-aral at wala silang maliwanag na space? So kaya, isa yun sa pangarapin po natin, especially altar sa Lord. Let me share to you. Sige nga po, Enchong, konting background lang tayo. And then mamaya, awitin lang natin yung lagi natin sinasabi niya, ikaw ang gantimpala ko. Sa lahat ng bagay na nararanasan natin, ang Diyos talaga ang mismong kabayar natin ay si Jesus. Tingnan natin to sulat nyo to. Consistent faith in God, always remember that God is sovereign. Nakikita ng Diyos ang iyong paglilingkod. Nakikita ng Diyos lahat ng iyong ginagawa.
nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong sakripisyo. Nakikita ng Diyos lahat ng iyong pagsusumikap. God is sovereign. May problema yung ministry mo ngayon. May problema yung work mo ngayon. May problema yung business mo ngayon. God is sovereign. God is in control. Kayang ibigay ng Diyos. Higit yung kayang ibigay ng kumpanya mo. Higit kailanman sa kayang ibigay ng boss mo. Higit sa kayang ibigay nino man na pinaglilingkuran mo. Our God is sovereign that He will reward all of your endeavors. Magkakarugtong yan At the right time, I, the Lord, will make it happen. Huwag kang mapapagod. Huwag kang mapapagod maglingkod sa gobyerno. Huwag kang mapapagod maglingkod sa iyong pamilya. Huwag kang mapapagod sa kumpanyang pinaglilingkuran mo na ginagamit ng Panginoon para buhayin ka. God is sovereign. God sees. Nakikita niya lahat yan. Pag pumupunta po ako ngayon sa iba't ibang simbahan, talagang ipinagmamalaki ko po at ipinagpapasalamat sa Diyos. Sa panahong hindi ho ako nakapag-aral, 4 na taon, wala po akong ginawa kung di suportahan po yung pastor ko. Kung saan siya pupunta, ano yung gagawin namin, naglilinis kami ng church, puro walang bayad yon. Kumukuha po kami ng mga water lily, doon po sa ilog, walang bayad po yun, wala pa nga minsan pakain. Maganda lang doon, malakas po tayo at marami naman po tayong energy. So yung 4 years na paghahanda ho na yun na paglilingkod sa Panginoon, tingin ko po, binabayaran ng Diyos ngayon. Binabayaran ng Diyos ngayon. Hindi lahat. Tama po ba? Sino ho rito yung binayaran ka na bago ka pa magtrabaho? Naku, sarap ng kumpanyang ganun, ano po? Babayaran na kita ng pang 30 years! Baka hindi ka na magtrabaho. Pero alam mo, gawa lang ng gawa, lingkod lang ng lingkod, trabaho lang ng trabaho, kahit nasasaktan, trabaho lang ng trabaho, kahit may kakapusan, lingkod lang ng lingkod, hindi natin pinababayaan, never will abandon the ministry of God, babayaran ng Diyos. Babayaran ng Diyos ang lahat ng ating paglilingkod sa Kanya. Because God is sovereign, God sees, God rewards. Ang sarap pag ang Diyos ang nagbayad, ang sarap sa puso. Kapag ang Diyos ang nagbayad, Panginoon, yakap mo pa lang, bayad ka na. Pag nakikita ko po yung pamilya ko, sobrang excited akong umuwi lagi. Pag nakikita ko po kung paano nangyayari sa buhay nyo, salamat sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Sabi po sa Psalm 75:6-7, sapagkat hindi mula sa silangan, mula sa kanluran, ni mula man ang ilang bagay, ilang ang pagkataas. Meaning, ang promotion ng Diyos, hindi galing kanino man. Ang promotion, ang pagkataas, kundi ang Diyos, ang hukom, ang isa'y ibinababa, ang iba'y itinataas naman. Mga kapatid, ang Diyos na nagpo-promote, ang Diyos ang nagde-demote. Minsan hindi natin kaya ang success. Sige Lord, okay lang, hanggang dito lang ako sa level na ito. Pero lalo akong magtitiwala sa iyo. Hindi mo man ako gawing sobrang pinakamayaman. Hindi mo man ako gawing sobrang pinakasikat. Hindi mo man ako gawing sobrang pinakakilala. Maglilingkod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo ng buong puso, ng may banal na pagkatakot, na minamahal ko ang gawain ng Panginoon, na ang aking pananampalataya ay laging nasa iyo. Pwede po ba tayong tumayon lahat? So one slide na lang po. One slide. Gusto ko po gawin natin to. At paalala po ito sa ating lahat. For us to handle success,
Because success can kill us. Success can destroy us. Success can lead to a miserable life. May mga tao po naghiwalay sa panahon ng nang mayaman sila, hindi naman sa panahon ng mahirap eh. May mga taong nawala sa ministry, hindi naman sa panahon ng mahirap sila eh. Sa panahon ng pinagpalaho sila. Whatever happens, paa sa lupa, mata sa langit. Praise Church, huwag kang malulunod sa ibabaw ng tubig, sa isang basong tubig. Praise Church, pag prinomote ka ni God, huwag kang malulunod sa isang basong pagtatagumpay, sa isang basong promotion, sa isang basong title. Paa sa lupa. Tingin niya ho kayo, paa sa lupa. Habang kayo nakatingin po sa tinutuntungan nyo, diyan sa lupang yan, babalik ho tayo. Alabok pa rin ho tayo. Sa lupa nang galing, sa lupa, babalik din po tayo. Tayo ay alikabok lamang na pwedeng mawala anytime. Hindi kailanman tayo ang magro-rule o magiging pinakasikat sa buong mundo. Kahit anong sikat natin, mawawala tayo. Kahit anong yaman natin, lilipas din tayo. Kahit anong kapangyarihan natin, mawawala tayo sa mundong ito. Laging itatapak ang paa sa lupa upang wag makalimot saan ka galing. Ano yung pinagmulan? Dating wala, pinagpala ng Diyos. Praise Church, mata sa langit. Mata sa langit, laging tingnan, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay, ang Diyos ang nagpapala sa lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ang nag-aangat ng buhay. Huwag ilalagay ang tagumpay sa utak, huwag ilalagay ang tagumpay sa anumang bagay. And we will offer our success and all our victories to God who gives the promotion and success. Paa sa lupa, mata sa langit. In 30 years of my ministry, lahat ng nabalitaan ko pong bumagsak, may isa pong kategory, matatalino at mayayaman. Ang dami. Sana matuto tayo. Walang masama na umangat. Walang masama na magtagumpay. Pero lalo mo ipaglingkod ang puso mo sa mga tao at lalo mong mahalin ang ating Panginoon. For me, Jesus is my reward. Wala nang hihigit pa sa aking Panginoong Jesus na siyang tunay na aking gantimpala kahit nahihirapan, kahit napapagal. Alam ko isang araw, mawawala po tayo. Isang araw, kukuhanin tayo ng Panginoon. But thank you God so much, oh God, for the opportunity to serve the people of yours. Thank you for the privilege and opportunity to love you, O God, and to love the people and to serve them faithfully. Kung merong may umangat dahil po sa ating paglilingkod, purihin po ang Panginoon. Kung dahil sa buhay mo may umangat, purihin ang Panginoon. Kung dahil sa iyo may nabago ang buhay, purihin ang Panginoon. It is God who gives the real success, the real victory. Let us use our life to honor Him. Awitin natin ito nang may pananalangin. Awitin natin ito nang may buong pananampalataya. Please, huwag magmadali. Please, huwag mag-apura. Please, hindi baling dahan-dahan na tagumpay. Nakaagapay ay ang ating Panginoon. Come on, let us sing this song. Let us worship the Lord. And after that, I will pray for you. Come on.
iyo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, nasang kapalit mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, isang kapalit mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Okay, thank you God. Thank you Jesus. Lalo na sa mga kabataan natin ngayon, minsan nangangarap tayo na sana umangat tayo. Kaya maganda yun, nagbo-volunteer muna tayo. Yung sarap din pala yung yung practice at preparation. Yung kayang maglingkod kahit walang bayad. Ang gandang training niyan. Hindi lahat kayang bayaran ng tao, pero lahat kayang bayaran ng Diyos. Kayang palitan ng ating Panginoon. Nililid lang tayo ni God this morning. Lahat ho nung kayang lumuhod. Gusto ko pong sa pagpe-pray natin, luhod po tayong lahat. Huwag lang po yung mga matatanda na baka mahirapan na pong makaano po. Lahat ng gustong lumuhod na kilalanin, lahat ng bagay galing sa Diyos. Hindi lang paa sa lupa, tuhod, even ang tuhod sa lupa. At ang mga mata ay sa langit. Huwag ka lang makalilimot, even ang ministry mo galing sa Diyos. Trabaho mo galing sa Diyos. Karunungan mo at anumang meron ka sa bank account galing sa Diyos. Panginoon, ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Panginoon, nagpe-pray po ako as you lead, as you guide, Panginoon, as you guide Praise Church, O Lord. Tulungan niyo po kami. Yes, may mga pangarap kami, pero ang mga pangarap namin, hindi lang po talaga para sa sarili. Panalangin namin na kung paano niyo po kami inalis sa kahirapan, makatulong kami sa mga tao na makaalis din sa kahirapan. Kami na mga pinagpaaral niyo, ay makatulong sa mga hindi nakapag-aral, Panginoon. Kami na pinagkalooban mo ng bahay, ay makatulong sa mga walang may bahay na makapagsimula sila. Dakilang Diyos, tulungan mo kaming maniwala na lahat ng paglilingkod namin hindi mababaliwala. Tulungan nyo kami na lahat ng sakripisyo ngayon ay magbubunga ng magandang ani bukas. Tulungan nyo po kaming maniwala that you are sovereign, Lord, na nakikita mo ang lahat ng bagay at masarap hawakan at hakbangan ang pagpapalang galing sa iyo. Lord, matagal na naman naming panalangin ito eh. Habang itinataas mo kami, manatiling mababa ang puso namin para sa iyo. And then thank you, Jesus, habang nakaluhod kami, we would like to welcome yung kailangang mga correction sa buhay namin, na gamitin talaga namin, magpaka-accountable kami. Kasi minsan baka ang yabang-yabang na ng tingin sa amin, pero wala nagko-correct. Tulungan nyo kami, Panginoon. Ayaw naming maging mayabang. Ayaw naming maging arrogante. Ayaw naming maging matigas ang ulo, Panginoon. Kung ang mga pagpapalat biyaya maglilid lang sa aming ganon,
Wag na lang, Panginoon. Mas masaya kami na eto lang kami, O God, pero maliwanag sa amin, Ikaw ang aming pinaglilingkuran. Praise Church family, biyayaan ka ng Diyos ng pusong mababa na laging kinikilala mo ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng bagay. Panginoon, in your own beautiful time, you will reward all our endeavors. And it is truly, O God, that nothing, walang paglilingkod na masasayang sa ginawa, Panginoon, para sa iyo. Marami pong salamat. Pinagpala niyo po ang umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Wow. Tulungan naman nating makabangon yung katabi natin. Hallelujah. House light please, house light please. Sige, makaupo na ho tayo. Bago tayo mag-offering, pwede po ba lahat ng mga estudyante, ano po, next Sunday, suot nyo po yung uniform nyo? Sabi nga po sa inyo, kung pwede lang, isuot nyo yung pangarap nyong profesyon. Kasi po nung mag-Bible school po ako, meron po kaming isang activity, kung hindi ka pastor, ano ka ngayon? Totoo po yan, and I want to reminis lang yung mga bagay na yun. So mga kapatid, get in touch lagi sa announcement ng mga primary leaders natin, ng mga outreach leaders natin. Ano po, this Sunday will become a special Sunday, again, a power Sunday para sa ating lahat. God bless you, praisers. God bless you. Isa pang palakpak para sa Lord. God bless you.